Ang Greenfield, na may populasyon na mahigit 5,000 residente, ay napapalibutan ng mga kagubatan, lawa, at magagandang parke na perpektong lugar para sa pamilya ni Charlotte. Si Charlotte Sena ay ipinanganak noong September 4, 2014 sa maliit na bayan ng Greenfield, New York. Lumaki siya sa isang malaki at mapagmahal na pamilya at siya ang pangalawa sa 3 magkakapatid na babae. Si Charlotte ay isang masigla at masayahing bata. Mahilig siyang maglaro kasama ang mga kaibigan, mag-spend ng oras kasama ang kanyang mga kapatid, at mag-nature trips kasama ang kanyang mga magulang. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Loreto Borrero, Lizel Buenavente, Itaseb ng Milan, Italy. Sa mga familiar na viewers na sina Rowena Venezuela Barruga, Bembol Panganiban, Lexi, Nita Castañeda, at salamat po kay Rosemary Biagtan. Pwede niyo pong ilagay kung nasaan kayo para alam namin kung saan napapanood ang aming video. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Noong September 30, 2023, nang si Charlotte ay 9 years old, nagpa siya ang kanyang mga magulang kasama ang ilang kaibigan na bumisita sa isang national park na mga 11 miles mula sa kanilang tahanan. Inaasahan ni Charlotte ang trip na ito. Pinaplano na sumama sa kanyang mga kaibigan at dalhin ang kanilang mga bisikleta para magbisikleta sa parke. Pagdating nila, nag-set up ng kampo ang mga magulang at agad na nagbisikleta ang mga bata. Ang parke ay may mga espesyal na dinisenyong circular tracks. Isa sa mga ito ay malapit sa kanilang kampo, kaya pinili ni na Charlotte at ng kanyang mga kaibigan ang track na iyon para sa kanilang pagbisikleta. Umalis sila bandang 6:15 p.m. na nagpaplanong bumalik sa kampo bago magdilim. Pagkatapos ng ilang laps, gusto nang bumalik ng mga kaibigan ni Charlotte, ngunit nagpa siyang gumawa pa ng isang round. Bumalik ang kanyang mga kaibigan patungo sa kampo at si Charlotte ay nagpunta sa kabaligtaran direksyon sakay ng kanyang bisikleta. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang dahil dapat ay nakabalik na si Charlotte. Ang isang lap sa track na iyon ay tumatagal lamang ng hindi hihigit sa 10 minuto kahit na mabagal ang pagbibisikleta. Subalit hindi pa rin bumabalik si Charlotte kaya't nagsimula ng maghanap ang mga matatanda. Naglakad sila sa kahabaan ng circular track at bandang 6:45 p.m. nakatagpo sila ng nakakabahalang tanawin. Ang bisikleta ni Charlotte ay iniwan sa tabi ng daan ngunit wala ang bata. Agad na natakot ang mga magulang sa pinakamasamang senaryo na maaaring may kumuha sa kanilang anak. Walang dahilan para iwanan ng bata ang kanyang bisikleta sa gitna ng daan at maglakad palayo. Saglit nilang naisip na baka may problema sa bisikleta, ngunit naging malinaw na hindi iyon ang kaso. Ang mga gulong ay buo at ang kadena ay nasa maayos na kondisyon. Dahil sa takot, nagpa siya ang mga magulang na tumawag sa pulis. Dumating ang mga pulis sa lugar mga 15 minutes pagkatapos at agad na nagsimulang maghanap kay Charlotte. Ang tanawin ng kanyang iniwang bisikleta ay nagdala sa kanila sa isang nakakalungkot na konklusyon. Malamang na siya ay dinukot. Gayunpaman, hindi nila maaaring isantabi ang posibilidad na siya ay naligaw sa kagubatan, kaya't sinimulan nila ang paghahanap. Sinuyod ng mga pulis ang buong parke at isinara ito sa mga bisita. Sinuri nila ang mga sasakyan at kampo ng lahat bago sila payagang umalis. May ilang tao na nais manatili at tumulong sa paghahanap, ngunit dahil walang tamang organisasyon, lalo lamang nitong pinahirap ang trabaho ng mga pulis. Sinuyod nila ang bawat sulok ng kagubatan. Sa simula, nakatuon ang mga opisyal sa lugar sa kahabaan ng circular trail na binabaybay ni Charlotte, ngunit walang natagpo ang lead. Pinalawak nila ang paghahanap upang masakop ang buong parke, ngunit ito ay naging napakahirap. Ang parke ay may lawak na humigit kumulang 15 square kilometer. Humingi ng tulong ang mga pulis mula sa mga park rangers, bombero, at state police upang masakop ang malawak na lugar. Sumali rin ang FBI sa investigasyon na nakatuon sa mga pagsisikap na tukuyin ang posibleng dumukot. Sinubukan nilang makakuha ng CCTV footage
mula sa bawat surveillance camera, malapit sa parke at sa mga kalapit na daan. Naniniwala sila na kung talagang dinukot si Charlotte, malamang na dinala siya ng salarin gamit ang sasakyan. Humingi rin ng impormasyon ang mga ahente ng FBI mula sa Park Service tungkol sa lahat ng bisita dahil lahat ay kailangang magparehistro at magbayad upang makapasok sa parke. Ang kanilang personal na impormasyon ay nakaimbak sa database. Ngunit tumagal ang pagsusuri nito dahil sa dami ng tao sa parke noong araw na iyon. Nakakuha rin sila ng data mula sa mga cellular provider tungkol sa lokasyon ng lahat ng telepono na nasa parke nang mawala si Charlotte. Isinasaalang-alang ang posibilidad na ang dumukot ay maaaring pumasok sa parke nang hindi nagre-rehistro. Layunin ng mga ahente ng FBI na itugma ang data ng mga bisita mula sa Park Service sa mga lokasyon ng cellphone upang posibleng matukoy ang isang suspek. Ngunit ang pagkuha ng lahat ng data na ito ay isang matrabahong gawain. Kasama rin dito ang approximate phone location tracking sa pamamagitan ng cell towers, hindi ang eksaktong GPS tracking. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang hating gabi ngunit walang naging resulta. Kinabukasan, bumalik ang mga opisyal sa parke at lumaki ang search team. Sa kabuuan, mahigit 400 katao ang lumahok sa paghahanap sa nawawalang bata. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa publiko sa pamamagitan ng media. Hinihikayat ang mga tao na magbahagi ng anumang impormasyon kaugnay sa pagkawala ni Charlotte. Agad na nakakuha ng malawakang atensyon ang kaso at ang gobernador ng estado ay nagbigay ng pahayag sa isang press conference at nagpakita ng suporta para sa pamilya. Sa umagang iyon, pinagana ng pulisya ang Amber Alert System na nagbigay daan upang mabilis na maabisuhan ang mga residente tungkol sa pagkawala ng bata. Hindi nila ito ginamit noong unang araw upang matiyak na hindi lamang naligaw si Charlotte sa parke. Ngayon, halos sigurado na silang siya ay biktima ng pagdukot dahil dapat ay natagpuan na siya kung hindi iyon ang kaso. Sa kasamaang palad, wala pa ring resulta ang mga paghahanap at hindi rin nagtagumpay ang FBI sa pagtukoy sa dumukot. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mapagtanto ng pulisya na nagiging mas malabo ang posibilidad na matagpuan si Charlotte ng buhay. Ang mga unang oras pagkatapos ng pagdukot sa isang bata ay napakahalaga at sa panahong iyon, mataas ang tsansa na matagpuan sila ng buhay. Subalit habang lumalampas ang paghahanap kay Charlotte sa kritikal na oras na ito, bumababa ng malaki ang posibilidad ng positibong resulta. Ngunit hindi pa rin handang sumuko ang pulisya at ang mga magulang ni Charlotte. Umaga noong ikatlong araw, bumalik sila sa parke upang ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap. Samantala, bandang 4:20 a.m., isang lalaki ang lumapit sa bahay ng pamilya ni Charlotte sakay ng kotse. Lumapit siya sa mailbox, naghulog ng isang sulat at agad na umalis. Isang pulis ang nagmamasid sa bahay mula sa malayo ngunit hindi nilapitan ang lalaki. Iniisip na maaaring isa itong kakilala ng pamilya na nagpapakita ng suporta para sa mga magulang ni Charlotte. Sa mga araw na iyon, iba't ibang tao ang bumisita sa bahay, nagiiwan ng mga sulat at pagkain. Ngunit sa kabila ng unang pag-aalinlangan ng opisyal, nakita niyang kahina-hinala ang lalaki at nagpasya siyang tingnan ng mailbox. Sa loob nito ay isang sulat na agad na nagbago ng takbo ng investigasyon. May isang liham na isinulat ng dumukot na nagsasaad na hawak niya si Charlotte at handa siyang palayain ito kapalit ng $50,000. Agad na ipinadala ang sulat sa lab kung saan nagsimula agad ang pagsusuri ng mga eksperto. Di nagtagal, nakakita sila ng ilang fingerprint at sinuri ito sa mga database ngunit walang tumugma. Bandang 2:30 p.m., ginawa nila ang pangalawang pagtatangka at nagkaroon ng breakthrough. Ang fingerprint ay tumugma sa isang 47 years old na lalaki na nagngangalang Craig Nelson Ross Jr. Siya ay nasa database ng New York State mula noong 1999 matapos siyang maaresto dahil sa DUI. Si Ross ay nakatira ilang milya lamang mula sa bahay ng pamilya ni Charlotte, kaya't agad na nagtungo doon ang mga pulis. Gayunpaman, nagkaroon sila ng problema dahil kamakailan lamang na-seize ang bahay sa address na iyon dahil sa hindi pagbabayad ng buwis sa ari-arian ng lalaki sa loob ng maraming taon. Sa pagsasaliksik ng impormasyon tungkol kay Ross,
Mabilis na nalaman ng mga pulis na siya ay naninirahan sa isang trailer sa ari-arian ng kanyang ina. Ang bahay ng babae ay matatagpuan 14 miles mula sa Greenfield. Agad na kumuha ng warrant ang mga pulis at nagpadala ng mahigit 30 opisyal sa lugar na may kasamang helicopter na nagbabantay mula sa himpapawid. Pinalibutan nila ang trailer, ginamit ang flash grenades at inaresto si Ross. Sinubukan ng lalaki na manlaban ngunit agad siyang naaresto. Sa una, walang senyales ng bata na nagdulot ng pag-aakala ng mga opisyal na maaaring wala siya doon. Masusing sinuri nila ang buong trailer at sa isang nakalock na aparador sa ilalim ng mga basahan, natagpuan nila si Charlotte. Siya ay buhay at agad na tumakbo patungo sa kanyang mga tagapagligtas. Agad siyang dinala sa ospital para sa pagsusuri, kung saan kinumpirma ng mga doktor na walang banta sa kanyang buhay. Agad na dinala ang mga miyembro ng pamilya sa ospital, kung saan sila muling nagkita ni Charlotte at di nagtagal ay dinala siya pauwi. Ang kanyang mga magulang kasama ang daan-daang tao na lumahok sa paghahanap ay labis na natuwa. Samantala, inaresto ng mga detective si Ross nang walang piyansa at dinala siya para questionin. May ilang impormasyon tungkol sa suspect at sa kanyang mga motibo. Sinabi ng dating kasintahan ni Ross sa mga mamamahayag na noong 2017, nakakuha siya ng restraining order laban sa kanya. Noong panahong iyon, nakatira siya kasama si Ross, ang kanyang 12 years old na anak na lalaki at 4 years old na anak na babae sa bahay ng ina ni Ross. Sa isang pagtatalo, inatake siya ni Ross at sinubukang sakalin, kaya't iniulat niya ang insidente sa mga pulis. Ayon sa babae, maaaring pinaplano na ni Ross ang pagdukot ng ilang buwan. Ibinunyag niya na sa buong buhay ni Ross. Hindi niya nais magtrabaho at palaging naghahanap ng paraan upang mabuhay galing sa iba. Karamihan sa kanyang ina, sa pamamagitan ng pag-arte na may malubhang sakit upang makuha ang simpatiya nito at suportahan siya. Naniniwala ang dating kasintahan ni Ross na unang tinarget ni Ross ang pamilya ni Charlotte para sa isang partikular na dahilan. Bagaman ang mga magulang ng bata ay nasa karaniwang middle class, ang yumaong lolo ni Charlotte ay may malaking yaman. Noong 1998, ang lolo na si Patrick Sena ay naaksidente habang nag-sledding kasama ang kanyang anak sa isang burol sa bayan ng Greenfield. Sa unang pag-ride nila sa araw na iyon, ang sled ay tumama sa isang nakausling bahagi ng lupa na nagresulta sa pagkahulog nila at pagkasugat ni Patrick. Dahil dito, nagkaroon siya ng seryosong pinsala, kabilang ang spinal fracture. Kaya't nagsampa siya ng kaso laban sa lungsod at nakatanggap ng mahigit 2 million bilang kompensasyon. Kahit na lumipas na ang mahigit 20 years, marami pa ring residente ng Greenfield ang nakakaalala sa kwentong ito. Sinabi ng dating kasintahan ni Ross na alam ni Ross ang tungkol sa payout na ito at malamang na nagpasya siyang kumita mula sa pagdukot. Isinasaalang-alang na dinukot si Charlotte mula sa parke nang iwan siya ng ilang minuto lamang. Malamang na binabantayan na siya ni Ross. Ayon sa dating kasintahan ni Ross, maaaring matagal na niyang inoobserbahan ang pamilya, pinag-aaralan ang kanilang routine, at naghihintay ng tamang pagkakataon. May isa pang katotohanan na nagpapahiwatig na ang krimen ay pinagplanuhan. Ayon sa dating kasintahan ni Ross, ilang buwan bago ang insidente, tinakpan niya ang kanyang trailer ng tarp, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Isinasaalang-alang na doon niya itinago si Charlotte. Maaaring nagpapahiwatig ito ng maingat na paghahanda. Ibinahagi rin ng mga kapitbahay ni Ross ang mga nakakabahalang obserbasyon. Isang babae ang nagkwento ng isang insidente kung saan sinubukan ni Ross na dalhin ang kanyang 10 years old na anak na lalaki kung saan at kinailangan niyang makialam. Isa pang kapitbahay ang nagsabi na ang pamilya ni Ross ay palaging may problema at si Ross mula pa noong bata ay regular na pumupunta sa mga kapitbahay upang humingi ng pagkain. Kalaunan, natuklasan ng pulisya ang karagdagang detalye tungkol sa criminal history ni Ross. Isang taon bago ang pag-atake sa kanyang kasintahan, siya ay naaresto dahil sa stalking
ngunit hindi humarap sa seryosong mga consequences. Isang buwan bago ang pagdukot kay Charlotte, siya ay pinaghinalaang ng halay ng kanyang menor de edad na kamag-anak, ngunit ang kaso ay isinara sa hindi malamang dahilan. Kinausap din ng mga reporter ang kanyang anak na lalaki na nasa hustong gulang na noong panahong iyon. Ipinahayag niya ang kanyang galit sa ama, na nais niyang mamatay ito sa kulungan ngunit hindi nagbahagi ng anumang partikular na detalye. Mga isang buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Ross, nagbigay ng nakakalungkot na pahayag ang pulisya. Bukod sa pagdukot, nahaharap din siya sa mga kaso ng panghahalay kay Charlotte. Lumalabas na habang hawak ni Ross ang bata sa kanyang trailer, nagawa niyang gumawa ng ilang kakilakilabot na gawain, ngunit hindi pa ibinubunyag ng pulisya ang mga detalye. Ang tanging alam ay hindi inamin ni Ross ang kasalanan kaugnay sa mga kaso ng panghahalay at plano niyang ipagtanggol ang sarili sa korte. Isinasaalang-alang na natagpuan ang dinukot na bata sa kanyang trailer, malamang na wala siyang tsansang makaiwas sa kulungan. Bukod sa fingerprint sa ransom note, nakakita rin ang mga investigador ng hindi direktang ebidensya na nagpapatunay ng kanyang pagkakasangkot. Sa pagsusuri ng lokasyon ng lahat ng telepono sa parke noong oras ng pagdukot, natuklasan nilang isa sa mga ito ang smartphone ni Ross, kaya't halos walang duda na ang lalaki ay makukulong. Habang naghahanda para sa paglilitis, iniimbestigahan din ng mga detective ang posibleng connection ni Ross sa dalawa pang hindi nalulutas na kaso. Noong August 2003, si Jennifer Hammond, 18 years old, ay nagbebenta ng mga magazine sa bayan ng Milton. Pagkatapos ng kanyang shift, dapat sana'y makikipagkita siya sa mga kasamahan ngunit hindi siya dumating sa itinakdang lugar. 6 na taon ang lumipas, natagpuan ang kanyang mga kalansay malapit sa isang lawa 11 miles mula sa bayan. Siya ay nawala ilang daang yarda lamang mula sa bahay kung saan nakatira si Ross noong panahong iyon. Makalipas ang 2 taon, si Christina White, 19 years old, ay umalis sa isang trailer park 1 milya mula sa Milton at nawala. 1 taon ang lumipas, natagpuan ang kanyang bangkay ngunit nananatiling hindi nalulutas ang kaso. Si Ross ay nakatira sa parehong trailer park noong panahong iyon. Ngayon, isinasaalang-alang ng pulisya ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa mga pagpatay na ito, ngunit kasalukuyang wala silang ebidensya na magdidiin sa kanya. Si Craig Nelson Ross Jr. ay nilitis noong February 2024 at umamin sa mga kasong first-degree kidnapping at predatory sexual assault laban kay Charlotte. Noong April 17, 2024, siya ay nahatulan ng 47 years hanggang habambuhay na pagkakakulong. Sa ilalim ng kanyang sentensya, hindi siya kwalipikado para sa parol.